Hello mga kawaka-waka and welcome sa ating vlog. So, ang ating vlog for today ay medyo indoor muna yung ating vlog. So, ang dami nagtatanong about Africa, di ba? So, I wanted to discuss to all of you, wow, English, all the things I've learned in Africa and all the things that I had observed. Wow, past tense. I had observed and ito yung mga bagay na alam kong very advanced ang Africa compared to Philippines. Oo, may mga pagkakaiba guys. I mean, there are some things here that they are too advanced and nagawa na nila na hindi pa nagawa ng Pilipinas. Okay? Check ko muna yung kodigo ko. So, number one is that, dito sa Africa, pag 18 years old ka na, bibigyan ka na nila ng residence card. Diba sa Pilipinas, we are still working with our national ID card. Pero dito sa Africa, it's been long that they've been doing it. Okay, so bawat tao dito, as long as you are 18 years old, meron silang residence card or national identity card. So, lagi nila yung dala-dala, lagi nilang nilalagay sa kanilang mga wallet. And then, every time may mga checkpoint, pinapakita yung residence card or national identity card nila. 'Di ba? So sa Philippines, I think ginawa na natin 'yan last 3 years. Excuse. Last 3 years yata, pero parang up to now wala pa din yung card, 'di ba? Hindi pa rin nakikita or hindi pa rin alam mo 'yun, nahahawakan yung card. So ang tagal ng process. And I think the government should really work into that. Wow, politiko na ngayon. So, number two, let me tell you again another thing. Number two is that may registration ng SIM card dito. I think lately, di ba, sa Philippines, they used to register SIM card. Pero dito guys, every time na bibili ka ng SIM card, they will be registering it under your name. So you have to show your national ID or your residence ID or your passport. Ilalagay nila yung details mo doon and everything. Alam nyo dito ha, I don't know if this is a good news or bad news, pero they can detect, okay, yung labas at pasok mo ng pera. Yes. Totoo yan. So, let's talk about again the registration of SIM card. So, very, very unique siya at matagal na nila tong ginagawa. So, I think this is for security purposes. Kasi 'di ba ang daming mga scammer sa alam mo yun sa iba't ibang part ng Africa. So by the way ha, alam nyo no, hindi naman sa paninirang puri sa mga kapwa nating Pilipino, but a lot of Filipinos in Nigeria right now may mga kasong scamming. Okay, ang dami nila nakapost siya sa parang Instablog Nigeria, something like that. Nabasa ko at nakita ko, ang daming mga Pinoy na nakapost doon. Karamihan babae. So please, be careful po tayo ha. Kasi may mga nagtatanong din sa akin paano pumunta ng Nigeria, mga ganyan-ganyan. So, I don't usually ask them kung is that for work, yung mga ganon-ganon. So, sinasabi ko na lang din sa kanila na agad-agad na kung work po, ganito po ang gagawin nyo. Kung hindi naman po work, kung may boyfriend po kayo, ganito po ang gagawin ninyo. Sabi ko sa kanila ng ganon. So, let's just be careful. Especially talaga dyan sa Nigeria, ang dami-daming mga napopost lately na mga gumagawa ng scamming. I think kino-consider nila dyan yung pagpapadala ng pera, mga ganun-ganun. Yeah, may mga din, may mga shekwa din na mga kasama. Number 3 is dito guys, I love their banking system. Maganda ang banking system nila dito. Application, yung bank application nila, very very useful and very easy to use. Oo, unlike sa Diyos ko, yung land bank ko na app, ang tagal-tagal ma-open at hindi pa talaga na-open. My God. Pero dito guys, very very easy. Very easy ang kanilang banking system at very easy din ang pagkuha ng loan. You can loan up to 1 million naira. Oo, parang you can loan up to magkano ba 'yun?
100,000 pesos. Ganun. Oo, very easy to loan at wala nang mga question basta okay yung ano mo, okay yung salary mo na pumapasok every month, ganun, and then nakita nila na you are qualified. So, immediately punditon mo lang yon, agad-agad na papasok sa bank account mo yung ilo-loan na gusto mo. And it's very, very useful kasi most of the time, ako, pati rin yung mga kasama ko before, if we need money or we need to buy something at medyo malayo pa ang sahuran, something like that, we used to borrow. Oo, kaya gustong gusto ko yun. Okay, and dito rin, very effective din yung kanilang tinatawag na cash app. Oo, may mga cash app sila dito. Parang sa GCash, 'di ba? Dito, ang cash app naman nila dito ay yung SIM card naman na MTN Mobile Money, mga ganon. And then, meron din silang Orange Money, ganon, which is very, very good talaga kasi ang easy lang talaga gamitin, guys. Okay? Another one is dito sa Africa, linoload ang kuryente. Oo. So, mag-load ka ng kuryente base sa gusto mong load, base sa gusto mong haba. Okay? Ng buhay ng kuryente mo. So, dito, loading system yung kanilang kuryente. Pag naubusan ka at wala kang pang load, so ibig sabihin wala ka talagang kuryente. Unlike sa Philippines naman na every month, 'di ba? Every month yung pag-reading at paniningin lang kuryente. 'Di ba? Pag hindi ka nakabayad, puputulan ka. Dito, kapag ubos na yung load mo at wala kang pambayad, wala ka talagang kuryente. 'Di ba? Kaya sabi ko, wow, it's so good na very advanced ang Africa na meron silang ganitong sistema. And I think kung gagawin natin yan sa Philippines, if we're going to duplicate that kind of program, then basically less stress sa mga nangongolekta ng payment ng kuryente, di ba? And then, but definitely, baka magkakaroon ng maraming jumper lang din, di ba? Kapag gagawin natin yung loading ng kuryente. Okay? So, yan yung mga advancement na nakikita ko dito sa iba't ibang countries ng Africa, which I find it very, very amusing, very, 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 very thing. Oo, basta yung mga very, very, alam nyo na yon, yung mga positive na nawala lang sa utak ko yung word. So, I really like it so much. I hope may mga bagay na mga very good program na we can adopt and we can really work it out pagdating sa Philippines. Okay? So, yan lang muna guys ang pwede kong ma-share sa inyo all about the advancement things dito sa Africa na I really, really like. And I hope na makapunta rin kayo dito sa Africa, in different countries of Africa, so that you can really try and see the beauty of this country and of this continent. Wow. Thank you so much for watching the vlog and I really appreciate all of you. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye na.